Sa kabila ng pandemya na kinahaharap, hindi matitinag ang adhikain ng kagawaran ng edukasyon na maipagpatuloy ang paghahatid ng dekalidad na edukasyon. Isang makasaysayang pagtatapos ng taong panuruan 2020-2021 na may temang kalidad na edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Isang mapagpalang araw sa ating taga-Masid Pampurok, punong guro, mga kapwa guro, mga panauhin, mga magulang, at mga batang magsisipag tapos. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang ika-61 taong pagtatapos ng paaralang pang-alaala kay Timoteo Policarpio. Pambansang awit. Bayang magiliw, pwes na silanganan, alam ng puso, sa litin mo'y buhay. Lupang linirang, tuwid ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin. Sa lagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may dilatang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng mataw at may tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa at araw ng walhati pagsinta, tuwa'y langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panalangin na pangungunahan ni Carol Joy H. Barseñas mula sa Pangkatlob, Batang Nagtapos na May Karangalan. Iyuko po natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Ang aming mga puso ay puspos ng galak sa araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po at kami ay inyong ipinagkatipon sa araw na ito kahit man lamang sa virtual na pamamaraan upang matungayan ng lahat ang aming pinakaasam na pagtatapos. Maraming salamat po sa mga kaalaman sa iba't ibang asignatura na aming natutunan sa kabila ng pandemya. Nawa ang mga kalamang ito ay patuloy na manatili sa aming puso't isipan hanggang sa mga susunod na yugto ng aming pag-aaral. Maraming salamat din po sa pagbibigay sa amin ng sapat na kakayahan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na aming kinaharap sa aming pag-aaral ngayong new normal. Ama, panatilihin niyo pong ligtas ang aming punong guro na siyang namamahala sa aming paaralan at nagpapanatili ng kaayusan nito. Ingatan niyo din po ang aming mga guro na siyang patuloy na gumagabay sa amin kahit na hindi kami pumapasok sa paaralan, gayon din ang aming mga minamahal na magulang na nagtsatsagang magturo sa amin ng mga aralin sa loob ng tahanan. Lubos ang aming pasasalamat at papuri sa iyo, aming Ama. Ikaw ang dahilan ng aming tagumpay. Sa iyo po namin ipinabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Marcha ng DepEd Bulacan. Mabuhay ang DepEd ng Bulacan, mabuhay ang karyaan, hikain, mabuhay ang guro, pag-aaral at tagapamahala. Katapatan sa tungkulin
para sa paghaharap sa mga magsisipagtapos. Ito ay gagampanan ng ating punong guro 3, Ginoong Marianito S. Bentosilio Jr. Bilang punong guro 3 ng paralang pang-alaala kay Timoteo Policarpio, magalang ko pong inihaharap sa inyo ang mga batang magsisipagtapos na binubuo ng 165 mga batang lalaki at 186 na mga batang babae na may kabuuang 351. Pinatutunayan ko po na kasiyasiyan nilang natapos ang kurikulum na itinakda ng Kagawad ng Edukasyon para sa elementarya sa taong pampaaralan 2020-2021. Kaya't magalang ko pong hinihiling sa ating minamahal na taga-Masid Pampurok, Dr. Priscilla P. Iliscupides, na imongkahi sa katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan na si Dr. Cecilia E. Valderrama, na kumakatawan sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, na pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Pagmumungkahi ng pagtatapos na gagampanan ng tagapamasid Pampurok ng Silangang Norsagaray, Dr. Priscilla P. Iliscupides. Batay sa pagpapatunay ng inyong punong guro na si Ginoong Marianito S. Bentosilio Jr., na kasiyasiyan ninyong natupad ang mga pangangailangan sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa elementarya sa taong pamparalan 2020 at 2021. Kung kaya't magalang ko pong iminumukahi sa katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan na si Dr. Cecilia E. Valderrama, na kumakatawan sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, na pagtibayin ng kanilang pagtatapos. Pagpapatibay ng pagtatapos na gagampanan ng katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Cecilia E. Valderrama. Sa pagpapatunay ng inyong punong guro na kasiyasiyan ninyong natapos ang mga kinakailangan sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa taong pampaaralan 2020-2021 at sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, CESO 5, na kinakatawan ng inyong lingkod, Cecilia E. Valderrama, PhD, katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos. Maaari na ninyong tanggapin ang inyong katibayan. Pagbati. Ang pinakalundo ng ating palatuntunan, ang paggagawad ng katibayan ng pagtatapos. Ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat love sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginang Maria Elena Ramos Ventura. Mga batang lalaki, Andrade Jace Clyde C. Bias Christian Michael B. with honors. Castillo Jarvin Kent L. with honors. Celestino Harvey Miguel M. Cruz Prince Daniel C. Cruz Reboy T. with high honors. Cruz Troy V. with honors. Kumawal Mark Bien M. with honors. Guevara Neptali P. Gonzales III Armando R. with honors. Mindero Michael C. Oros Zachary B. Palad Aljon V. Kimba Dave Y. Rayo Ichiko E. Samarita Gabriel D. Santos Carl Roden S. with honors.
Sarmiento Rafael David D. Sebastian Ayon Cedric D. with honors at Valle Mark James G. Mga batang babae, Ore Patricia C. Barsenias Carol Joy H. with honors. Cha Glenn D. with honors. Correa Janelle Joy E. De los Reyes Miles P. Gadil Lealyn D. with honors. Henotiva Cristal Jade B. Laurente Audrey S. Molase Isha Mara Lorraine C. with high honors. Nino Franco Mary Claire E. Padilla Crislin May D. Palisok Fritzy Rian S. Pante Ru Kia May A. Perez French Kyle S. with honors. Perez Milka Vera P. with honors. Kyokson Bridget Lisette B. with honors. Reyes Glizelyn Trixie Yvonne L. with honors. Sarmiento Rihanna Jaira D. with honors. Santa Maria Angel Jean C. Tatihira Alexia Misaya S. Tuboro Realin G. At Viaje Faith I. with honors. Ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat faith sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginang Bethelyn C. Esquivel. Mga lalaki, Alonso James Albert C. Andaya Roland T. Afondar Kenji V. Kapuyan Jomari Jr. C. Contafay Mark Romeo M. Pilione Mark Jojen T. Granada Shemriel D. Gonzaga JVP. Leasing John Edward M. Rocabo Angelo Jim M. Trillanes Mark Vincent P. Vargas Cesar Alvin C. Mga babae, Baracena Hana Vinces G. Bondok Jade Rihanna C. Briguera Nicole O. Castillo Lindsay Grace P. Del Rosario Diana Rez B. Enriquez Lexini E. Magalona Princess Jean D. Magdasal Joan R. Manlangit Jenica G. Marine Avril Lavernia A. Mangito Emerald D. Ripo Janet V. Samson Angel Gabriel D. Sanchez Nicole V. Soriano Princess Nicole D. Villa Jonah May E. Ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat hope sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginang Jocelyn M. Punsal. Mga lalaki, Bautista Jacob Divins O.
Borcelo Gil Lawrence M. Adalso Mark Brent B. with honor. Darilay Jed Louis D. Leogrades Christopher Jr. G. Garing Tyrone James L. Maiso John Leonard A. MC Collie Jethro Mark C. with honor. Pagador John Dave B. Pedrosa Yurishon C. Saavedra Gerald B. Tadipa Brian Nicole, mga babae. Amancio Joanne D. Arca Ashley A. Bagayan Marjorie L. Bautista Myra A. Bonao Rochelle Ann B. Cruz Joyce Ann D. Dorado Patricia E. Getan Marie Chris B. Juan Princess Isaiah R. Juanes Cherry Ann Q. with honor. Libantino Rian. Orchid Angel May A. Paga Sailin Kelly R. Rayo Jana Rian C. Tuason Stephanie P. Ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat Peace sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginoong Rainier C. Cruz. Mga lalaki, Arizabal Kyle Cyrus, Arizala Julian Cedric C. with honor. Badyon JRT, Pachola Court Gallan C. Cruz John Mark A. Estares Justin T. Ignacio Erickson G. Jaglawan Junric R. Magalion John Mark C. Nieves Jezreel Mike A. Nucus John Carl E. Perez Apple J. M. Manulid Jason C. Suringa Prince David D. mga babae. Abing Hads Kiana C. Agustin Princess Shane P. Alcazar Andrea Britt R. Batong Samantha L. with honor. Delantar Rhea O. Herale Princess S. Guerrero Eliona Joyce R. Jose Saika Rain C. Mangahas Rihanna Audrey B. with honor. Monte Alia Sage A. Morgado Danica J. Pamunil Ma Alia N. Tanyala Rhea Aniza P. Velasquez Kathleen May D. Ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat Anes sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginang Glorian T. Medalla. Mga lalaki,
Arizabal Dandred Jr. DL, Velas Jiho G, Buaron Nick Ivan P, Castro Nel Sebastian B, Celestino Steven D.S., Cruz Carlos Miguel A, Cruz Jerry Chris S, Cuenza Ali Mikel A, Ibarra Shane Ashley M, Longkop Jasly A, Magdasal Jomar R, Mangahas Jobert N, Somido Herman O, Trans Iris Jan D, mga babae, Cabral Patricia Daniela Q, Cain Cristel Ivy A, Kasuga Maureen Joyce M, Kalibaw Princess Marian, De Guzman Jewel Just B, Faustino Lovell Denise O, Gonzaga Sandra V, Juan Precious Isaiah R, Mariano Jelaisa V, Obsanga Shena Rose L, Paliurina Jessa H, Sabado Sofia Shane P, Santa Maria Alihana Nicole, Tamondong Rehiana T, ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat Unity sa ilalim ng pamamatnubay ni Binibining Glorian F. Santos. Mga lalaki, Abagaw John Michael E, De Jesus Kervin Christian C, Galve Freddy John G, Ignacio Yuan Carlo P, Lumabi Justin M, Montesilio Jake P, Mores Jasper L, San Pedro Justin T, Sanchez Bien Cedric N, Sarte Francis Dave A, Sulya Jean John B, Villan Philip Carl T. Mga babae, Abrigo Micaela V, Avila Diodelin S, Bagayan Shanlin A, Canlas Charis S, Flores Ira, Ganiya Yumi Nicole O, Gaspe Trixie Jane L, Isip Daniela Kim A, Lumabi Princess Nicole S with honors, Margalio Desiree G, Morga Maria Presilia R, Blandes Aya Denise F, Sakdalan Princess Junlin C, Sagaydoro Daniela May M, Talyon Maria Jorea Celeste O, Tejares Eliza B, Victoriano Daphne Cassandra M,
ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat wisdom sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginoong Lawrence D. Cruz. Mga lalaki: Antiporda Warley M. Baracena Kyron Anthony F. Bolima Juan Miguel C. Buena Obra John Michael P. Cervantes Mark Briggs F. Cuyugan Marky Ivo D. Estrebillo Clarence M. Javier Vincent M. Ledesma Marco R. Madilar John Mark F. Mangahas John Pritz D. Tapon Danuel Fred G. Villanueva John Mark D. Mga babae: Baloro Princess G. Bernabe Akizia Zairine C. with honors. Borja Mariana Jade G. Bukatkat Shanger R. Cabal Mary France B. Celestino Alexa Sherry I. Cuenza Pauline Kate A. De los Reyes Riza M. Felicidario Jasmine Kim with honors. Implica Crisa M. Miguel Ginger Luis S. Palad Shaili I. Príncipe Angela May A. Takshat Jolan P. Ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat wisdom sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginoong Lawrence D. Cruz. Mga lalaki: Antiporda Warley M. Baracena Kyron Anthony F. Bolima Juan Miguel C. Buena Obra John Michael P. Cervantes Mark Briggs F. Cuyugan Marky Ivo D. Estrebillo Clarence M. Javier Vincent M. Ledesma Marco R. Madilar John Mark F. Mangahas John Pritz D. Tapon Danuel Fred G. Villanueva John Mark D. Mga babae: Baloro Princess G. Bernabe Akizia Zairine C. with honors. Borja Mariana Jade G. Bukatkat Shanger R. Cabal Mary France B. Celestino Alexa Sherry I. Cuenza Pauline Kate A. De los Reyes Riza M. Felicidario Jasmine Kim with honors. Implica Crisa M. Miguel Ginger Luis S. Palad Shaili I. Príncipe Angela May A. Takshat Jolan P.
ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat kind sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginang Marites A. Salvador. Mga batang lalaki: Ababa Albert B. Abedanya Raven John S. Benavente Giancarlo A. Campos Gian Arkin S. Castillo Angelo C. De la Cruz Roel C. Guerrero James Patrick A. Lopez Carl Aaron. Pauner Rogen S. Kison Kenneth E. Rabbi John Briggs A. Kabukol Ivan Elio T. Chokson Vincent S. Mga batang babae: Alejo Amanta D. Apondar Princess Nicole C. Arinaza Jason Iskemsi T. with honors. Benedicto Araiza Angela C. Bergado Charis M. Brigera Nerissa O. Buhat Novanix S. Escobar Abigail Monsalve. Hipa Anilin L. Labastida Angeline E. Lampayan Noemilin E. Losorata Hanashel C. Pinheiro Rose Ann Bansuela. Pineda Rain Altea H. with honors. Salas Cheska Gazingan. Ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat Simplicity sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginoong Aldin B. Faustino. Mga batang lalaki: Antonio John Paul L. Cancino Wilbert D. De la Cruz John Michael A. Flor Joshua M. Gonzaga John Joseph A. Makalala John Lloyd M. Malasa John Paul M. Manansala Michael Angelo E. Empundo Isaiah Luis O. Horas Josh Patrick M. Ramos Sander Tyro C. Salillas Chris Jester C. Visconde Sunny Rafael N. Mga batang babae: Abrigo Nicole. Espinosa Angel Kim P. Pontecha Trisha Joy S. Hitosis Rensil Arian A. Javier Ashley Joy M. Jimenez Jessica Marie A. Mga Has Kyla May Z. May karangalan: Ramos Samantha Nicole E. Ronquillo Jorin A. Rojas Kay Cheska D. Suan Princess April M. Vale Jamaica J. Ventilasyon Aliyah Noel T.
ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat integrity sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginang Bernadita A. Gonzales. Mga lalaki, Aguilar Cali L. Aguilon Jerome Akil D. Baguio Jan Hadin D. Bangkuang John L. B. Caberto Jake Daniel G. De Los Santos John Ray B. Garde Veron Ezekiel R. Lantixe Lawrence Jade G. Ramos John Hill G. Rayo Justin C. Rebancos Carl A. Solmerano John Kenneth G. Torres Dave Marcia Ben D. Mga babae, Adala Andriana May G. Atondo Rihanna Joy B. Valana Rinalyn L. Bernabe Renzi Nicole I. Biliano April Eden E. Bueno Natalie Clem C. Celestino Ia May A. Cruz Resel Ann F. Inson Angelica L. Lamparero Shena May M. Lopez Chanel Rain A. Maniago Francesca Margaret A. Rizalde Tricia B. Santos Mariel E. Talde Akira Hadasa. Ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat charity sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginang Matis S. Cruz. Mga lalaki, Barogo Simon Kurt. Boticario Hens Yurico T. De la Cruz Sergio S. De la Cruz Jared C. Laguno Justin Kyle R. Mangahas Led Eric B. Asinsaw Gian Prince B. Platon John Frederick Q. Prestosa Ezekiel V. Pronebo MC Keitan D. Raso Lian D. Sumbilio Darwin Dave E. Talarion John Paul D. Bilyamor Nathaniel D. Mga babae, Alcantara Dennis Joy C. Chua Irene May S. De Vera Crisha Rose P. De la Cruz Pia Gabriel P. De la Cruz Rosie P. S. Trias Bettina Biel Audrey C. Kirana Genevieve C. Labantino Rihanna. Pronebo Rayleigh Jean S. Ramos Bea S. Salamat Maureen SP. Sikiyor Jasmine S. Marjeline Segi G.
Tanay Andrea C. Tumangan Trisha May B. Ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat courteous sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginoong Armando D.L. Abella. Mga batang lalaki: Arizabal Idrazel E. Dacoseo Prince Rayber N. Emaroy Prince Leonard A. Espiritu Yurik L. Wanson Carl Mico A. Lawas Prince Daniel F. Monte Alegre John Larry C. Montesilio James P. Nunez Rain Kian G. Pitaliano John Benedict T. Raso Rian D. Valenzuela Denil L. Mga batang babae: Barogo Christine Jane G. Castillo Crystal Joyce S. Celestino Alia Chloe B. Cruz Mia Tiffany R. Dacoseo Yoshimei P. Elorango Ashley Nicole M. Halarsis Miriam Heidi L. Lacson Yunaida Martina. Lamboson Josephine L. Patagan Zaira Lane D. Perez Florence Mary Bell B. Rebarsaga Kathleen C. Sagaydoro Diana May M. Sumbilyo Rian Nicole P. Tumaob Joanna Jane M. Ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat courteous sa ilalim ng pamamatnubay ni Ginoong Armando D.L. Abella. Mga batang lalaki: Arizabal Idrazel E. Dacoseo Prince Rayber N. Emaroy Prince Leonard A. Espiritu Yurik L. Wanson Carl Mico A. Lawas Prince Daniel F. Monte Alegre John Larry C. Montesilio James P. Nunez Rain Kian G. Pitaliano John Benedict T. Raso Rian D. Valenzuela Denil L. Mga batang babae: Barogo Christine Jane G. Castillo Crystal Joyce S. Celestino Alia Chloe B. Cruz Mia Tiffany R. Dacoseo Yoshimei P. Elorango Ashley Nicole M. Halarsis Miriam Heidi L. Lacson Yunaida Martina. Lamboson Josephine L. Patagan Zaira Lane D. Perez Florence Mary Bell B. Rebarsaga Kathleen C. Sagaydoro Diana May M.
Sumbilyo Rian Nicole P. Tumaob Joanna Jane M. Para naman sa pagbati na magmumula sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Zinia G. Mostoles, Seso 5. Malugod na pagbati sa inyong matagumpay na pagtatapos ngayong taong panuruan 2020-2021. Ang bawat kabanata ng pagtatapos ng isang mag-aaral ay hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran at umpisa ng mas malaking hamon sa tunay na laban ng buhay. Kakaiba man ang estilo ng pagtatapos taong ito. Virtual na seremonya dahil sa hamon ng COVID-19 pandemic. Ang mahalaga ay napagtas ng mga mag-aaral, guro, magulang, at lahat ng opisyales ng kagawaran ng edukasyon. Ang bako-bakong daan dulot ng pandaigdigang pandemya. Hindi naging balakid ang pandemya ito sa pag-abot ng kalidad na edukasyon ng bawat kabataan. Mahirap man ang pinagdaan ng proseso. Mula sa tradisyonal na face-to-face classes ay naging blended o distance learning ang sistema na naging pag-aaral sa bansa upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pasasalamat sa ating mga magulang dahil sa pagsuong nila sa panganib ng COVID-19, sa pagkuha at pagsoli ng modules upang maitawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pasasalamat din sa ating mga guro sa pagpapanday at pag-aasa ng kaalaman at kakayahan ng ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng modules at virtual approaches. Pasasalamat din sa kagawaran ng edukasyon sa pagpapadali ng kurikulum. Mula sa curriculum guide ay pumili ng most essential learning competencies o MILCs na siyang ginamit na giya sa proseso ng pagkatuto at pag-aaral. Pasasalamat din sa inyo mga nagsipagtapos sa inyong pagpupunyagi at sa pag-aaral upang kayo ay magiging instrumento sa paghahanda sa pagpapaunlad ng kinabukasan ng lipunang inyong ginagalawan. Higit sa lahat, pasasalamat din sa dakilang lumikha sa paggabay at pag-ingat sa ating lahat. Sapagkat ang bawat isa ay nagpamalas at nagpadama ng kabayanihan sa larangan ng edukasyon, ay naabot natin ang tunguhin ng DepEd na lalong pinatatak ng kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Muli, ang ating pagbati sa mga nagsipagtapos. Pagpalain tayong lahat ng buong may kapal. Pagbati na magmumula sa pangrehiyong tagapangasiwa, Dr. May B. Eclar, Seso 3. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, the teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission
that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still managed to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Edukalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. Ating pakinggan ang mensahe mula sa kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Secretary Leonor M. Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners
are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating this long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as
Your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug, virtually of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survive and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious
especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because we are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Ang pagkakawad ng medalya sa mga batang nagkamit ng karangalan, nagagampanan ni Ginang Maria Elena R. Ventura. Arinaza Jaisen Espinzi T. with honors. Arizala Julian Cedric C. with honors. Barcenas Carol Joy H. with honors. Batong Samantha L. with honors. Bernabe Akisha Zairine C. with honors. Diaz Christian Michael B. with honors. Cadalso Mark Brent B. with honors. Castillo Jarvin Kent L. with honors. Cha Glenn D. with honors. Cruz Troy V. with honors. Kumawal Mark Bien M. with honors. Felicidario Jasmine Kim with honors. Gadil Lealyn D. with honors.
Gonzales III Armando R. with honors. Juanes Charian Q. with honors. Lumabi Princess Nicole S. with honors. Mangahas Kyla May Z. with honors. Mangahas Rian Audrey B. with honors. MC Culie Jetro Mark C. with honors. Perez French Kyle S. with honors. Perez Milka Vera P. with honors. Pineda Rain Altea H. with honors. Kyokson Bridget Lisette B. with honors. Reyes Glizelyn Trixie Yvonne L. with honors. Santos Carl Roden S. with honors. Sarmiento Rihanna Jaira D. with honors. Sebastian Ayon Cedric D. with honors. At Viaje Faith I. with honor. Mga batang may mataas na karangalan. Cruz Reboy T. with high honors. Molase Isha Mara Lorraine C. with high honors. Ating pakinggan ang pagbati mula sa punong bayan ng Norsagaray, Bulacan, iginagalang Mayor Alfredo G. Hermar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay ika-12 ng buwan ng July taong 2021. Bago ang lahat, gusto ko munang sabihin sa inyo na job well done sa inyong pagtatapos at napagtagumpayan ninyo ang isa sa mga pagsubok ng isang pagiging estudyante. At sa kabila ng pagsubok na dulot ng COVID-19 na ating hinaharap at patuloy na haharapin pa, ay nagawa pa rin ninyong magpursige sa inyong mga pag-aaral. Naintindihan ko ang naging hirap at ang paninibago ninyo sa naging sistema ng ating edukasyon ngayong panahon ng pandemya, kung saan hindi pa pinahihintulutan ng tuluyan ang face-to-face classes. May ilan na nakakalungkot dahil wala na ang nakasanayang pagbabarkadahan sa loob ng paaralan o eskwelahan. Naintindihan ko ito sapagat napagdaanan din naman nating lahat ang tamis at saya ng isang kabataan. Ang wika nga ng ilan ay tila nawala na ang kwela sa salitang eskwela sa panahon ngayon. Ngunit huwag kayong magdaramdam dahil lahat ng pagsubok ng ating kinahaharap ay may katapusan, kagaya ng pagsubok nyo sa inyong pag-aaral na ngayon ay napagtagumpayan na ninyo. May ilan naman na tunay na nahihirapan at nakipagbuno para lamang matuto sa pamamagitan ng tinatawag na online schooling of classes. Hindi lahat ng kabataan at magulang ay may kapasidad para karagdagang gastos upang magkaroon ng internet at upang makabili ng mga gadget tulad ng cellphone at laptop na pangunahing kasangkapan sa nabanggit na online classes. Dahil sa mga nabanggit, marapat lamang nabigyan ng pagkilala ang mga naging gampanin ng ating mga guro. Muli, mga guro, pasalamatan natin ang ating mga guro sapagkat sila ang tumatayo at tumitindig na pangalawang magulang natin sa ating pag-aaral. Silang nagtiyagang asikasuhin at pagtagumpayan ang mga programa para sa edukasyon tulad ng pamamahagi ng mga modules at iba pang mga gawain upang hindi mapabayaan ang karapatan ng bawat bata sa edukasyon. Higit sa lahat, aking binibigyang pagkilala ang mga sakripisyo at pagsisikap ng mga magulang na sa likod ng lahat ng naidulot ng pandemya ay inilaban pa rin ng lahat para lamang mapagkalooban kayo ng karampatang edukasyon at upang marating ninyo ang pinalalagyan ninyo ngayon. Kaya sa inyo, mga graduate, ipagpatuloy nyo ang inyong pagsusumikap at pangangarap. Gayon din ang mga pagtitiyaga pa para sa mga susunod pang kabanata at akakpangin na inyong pagdadaanan hanggang kayo ay magsipagtapos ng kolehiyo at magsipagtagumpay sa buhay. Alalahanin ninyo ang mga naging hirap, hindi lamang ninyo, kundi lahat ng taong nakapaligid na handang tumulong at sumuporta sa inyong tagumpay. Pag-usayan ninyo sapagkat ako'y naniniwala na balang araw ay malaki ang magiging ambag ninyo, hindi lamang para sa ating pinakamamahal na bayan ng Garay,
kundi sa kabubuan ng ating lipunan. Sapagkat ako ay tunay na naniniwala na noong paman na isa sa pinakamahalagang susi ng tagumpay ay ang pagtatapos at pagkakaroon ng maayos na edukasyon. Gayon din ang pagiging sangkap ng mahusay na edukasyon para sa isang mas asensadong bayan. At bago ako magtapos, nais ko lamang ibahagi sa inyo ang isa sa paborito at sikat na sipi mula kay Malcolm X, kung saan sinabi niya na education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepares for it today. Muli, binabati ko kayong lahat na nagsipagtapos at mulit-muli, nandito lamang ang inyong abang lingkod, ang inyong pangalawang magulang bilang ama ng bayan, Mayor Federmar. Lumapit lamang po kayo sa aking tanggapan upang matulungan ko kayo sa mga susunod nyo pang pakikibaka sa edukasyon, especially ang pagpasok sa kolehiyo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pang mensaheng ating pakikinggan mula sa punong lalawigan, iginagalang Daniel R. Fernando. Isang mapagpalang araw po sa kanilang lahat. Karangalan po ng inyong lingkod, Gobernador Daniel Ramirez Fernando. Nabatiin kayo sa natatanging araw ng pagtatapos ng ating mga mag-aaral na Bulakenyo sa taong pamparalan 2020 to 2021. Kasabay ng ating pagharap sa isang matinding krisis pangkalusugan dahil sa pandemya, patuloy na nagsikap ang ating mga mag-aaral na linangin ang kanilang mga kaalaman at kakayahan para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Alam ko po na hindi naging madali ang adjustment sa distance learning. Subalit, dahil sa ating pagkakaisa at pagpapahalaga sa edukasyon, narito tayo sa araw na ito na kilalanin ang pagpupunyagi at katatagan ng ating mga mag-aaral. Ang pagdiriwang na ito ay tanda po ng kanilang kahandaan na harapin ang mga bagong pagsubok sa kanilang buhay. Ang bawat lansangan po ay may dulo, subalit hindi ito nangangahulugan na tapos na ang paglalakbay. Bagkus panahon na para tahakin naman ang isang panibagong landas. Mga mahal kong magsisipagtapos, ipagdiwang niyo ang tagumpay na ito ng may pananabik sa mga susunod pang yugto ng inyong buhay. Bit-bit ang mga aral at karanasan mula sa inyong paralan. Lumakad kayo sa lansangan ng inyong pangarap. Pasalamatan niyo po ang mga taong kasama niyong nagsakripisyo at sumuporta sa inyong edukasyon. Sa ating mga magulang naman, maraming salamat po sa inyong pagpapagal para may ipantustos sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral o ng inyong mga anak. Kulang ang salita para parangalan ng inyong pagmamahal at siyempre sa lahat ng malasakit. Sa kabila ng matitinding hamon ay sinikap niyong itaguyod ang edukasyon ng inyong mga anak. Ang araw po ito ay tagumpay ninyo, mga magulang. Binabati ko rin at pinasasalamatan, of course, ang ating mga guro, ang pamunuan ng paralan at mga non-teaching personnel na gumabay at tumubog sa ating mga kabataan para maging mahusay, mabuti at mapanagutang mamamayan ng ating lipunan. Sobrang saya po ang nararamdaman ko dahil alam ko po na ang mga kabataang Bulakenyo ay mga maasahang tagapagmana ng ating sambayanan. Mula sa mga magsisipagtapos, ngayon ay hintayin ko ang mga susunod na mamumuno sa ating lalawigan at sa ating bansa. Sa pagtatapos po ay nais kong mag-iwan ng 3 mahalagang pangaral o paalala sa ating mga mag-aaral na magsisipagtapos mula na rin sa aking mga sariling karanasan. Una po, lagi niyong tandaan at tatandaan na hindi kayo nag-iisa.
Hindi magiging madali ang mga susunod ninyong paglalakbay, pero hindi ninyo dapat ito harapin ng mag-isa. Laging nariyan ang inyong mga magulang at mga kapamilya, ang inyong mga kaibigan, siyempre, at ang ibang mga mahal sa buhay para po pag-aanin ang inyong mga dalahin. Narito rin ang pamahalaang panlalawigan para maging sandigan po ninyo sa lahat ng mga hamon sa panahon o sa darating na panahon. Success is so much sweeter once it is shared with our loved ones. Yan po ang tandaan nyo. Napatunayan ko po ito ng paulit-ulit na sa aking buhay. Wala po ako ngayon. Okay, wala po ako ngayon kung hindi dahil sa mga taong sumuporta, wala at nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Lagi kayong kumuha ng inspirasyon, lakas at patnubay sa mga tao po sa inyong paligid. Pangalawa, ang buhay po ay hindi isang karera. Dahil po, walang deadline ng ating mga pangarap. Tayo po ay may kanya-kanyang tinatahak na kalsada. Darating ang mga sandali na tayo ay, madarapa at mapagod. Pwede naman po tayo magpahinga. Pero hindi tayo dapat sumurrender o sumuko. Ang ikatlo po at ang pinakamahalaga sa lahat ay ialay nyo ang lahat sa ating Panginoon Diyos o dakilang lumikha. Ang lahat ng ating karunungan at kalakasan ay nagmumula po sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya ang bawat tagumpay at kasiyahan sapagkat wala po tayong mararating kung wala siya sa ating buhay. Mga mahal kong Bulakenyo na magsisipagtapos, congratulations po sa inyo lahat. Pagpalain ka at ingatan kayo ng poong may kapal. Bating pamamaalam na gagampanan ni Iza Mara Lorraine C. Molase, may mataas na karangalan. Sa aming sintang paaralang pang-alaala kay Timoteo Policarpio, sa aming punong guro, 3, Ginoong Marianito S. Ventusilio Jr., mga panauhing mga guro, mga magulang, at sa aking mga kapwa magsisipagtapos. Isang mapagpala at mabiyayang araw po sa lahat. Ang araw na ito ay napaka-espesyal sa ating lahat, lalong-lalo na po sa akin. Lubos ako nalulugod at nabigyan po ako ng pagkakataon makapagsalita sa inyong lahat. Mahirap ipaliwanag, ngunit punong-puno ng kasiyahan ang aking puso. Ang karangalang ito na aking natamo ay hindi magaganap sa aking sarili lamang. Bagkus, kayong lahat ay naging kasangkapan upang maabot ko ang aking pangarap. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkaloob niya sa akin ng talino, talento, sipag, at pagtsatsaga sa pag-aaral. Sa aking mga magulang, Daddy Marlon P. Molase, Mami Marisol C. Molase, at sa aking nakababatang kapatid, na si Yasi Myra Laisel C. Molase, na nagmamahal, nagturo, gumabay, at walang sawang pagsuporta sa akin. Lalo na ngayong panahon ng pandemya sa aking pag-aaral. Taos puso pong pasasalamat sa ama ng aming paaralan, Ginoong Marianito S. Ventusilio Jr., sa aking pong guro na tagapayo, Ginang Maria Elena
Ramos Ventura, na patuloy gumabay sa aming pag-aaral ngayong pandemya sa matyagang pagtuturo ng mga aralin upang lubos namin itong maunawaan. 10 ng aking mga naging guro mula kinder hanggang kay ka-6 na baitang at sa lahat ng guro ng TPMS na nagsikap, nagsakripisyo at nagtiyaga upang kami ay matuto sa kabila ng kinakaharap na krisis. Patuloy pa rin silang nagsikap upang mapunan ang aming isipan. At sa ating minamahal na paaralan TPMS, Timoteo Policarpio Memorial Elementary School, na aming pangalawang tahanan. Dito nahasa, nalinang ang ating mga talento. Bagaman, ang sistemang New Normal Education sa pamamagitan ng social media, internet, tayo ay nagkaroon pa rin ng interactive learning at module upang patuloy tayong matuto, mag-aral ng mga kaalaman at magpatuloy sa mga karunungan na magiging gabay natin sa hinaharap. Sa aking mga mahal na kaklase, nakasama ko sa aking pagkamit ng tagumpay sa mga masasayang araw na tayo ay magkakasama. At gayon din, sa kabila ng hindi natin pagkikita, patuloy pa rin ang ating pagkakaroon ng masayang samahan, pagkakaibigan, at isang pangarap na inaasam. Sa aking kapwa, mga nagsipatapos, walang humpay na pasasalamat ang dapat nating ipinababatid sa ating mga magulang. Sa tagumpay na ito na ating natamo at sa tatahakin pa ng bagong yugto ng ating buhay, mag-aaral. Ang diplomang ating makakamit ay isang napakalaking karangalan na ating ipinagmamalaki at ipinagpapasalamat. We are proud that we are the fruit of Timoteo Policarpio Memorial Elementary School. Muli, maraming salamat po. Congratulations, Batch 2020 to 2021. Mabuhay! Pangako ng katapatan na gagampanan ni Reboy T. Cruz, may mataas na karangalan. Taas ang kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Pangako ng katapatan. Buong puso kong magangako na mamahalin kong lagi ang aking paaralang pinagtapusan. Matapat kong isasagawa ang mga dakilang bithiin nito at sisikapin kong mamuhay ng marangal na may malawak na pananaw, may pag-ibigin sa sarili at matatag upang magamit ko ng buong talino ang aking mga natutuhan sa paglilingkod sa dakilang lumikha sa ating kapwa-tao, sa ating bayan at sa kalikasan. Pagtubayan nawa ako ng Panginoong Diyos. Atin naman pong pakinggan ang awit ng mga nagsipagtapos na may pamagat na isang pasasalamat ni Rayla Ann Tolyosa.
ating pakinggan ang State of the School Address ng ating punong guro 3, Ginoong Marianito S. Ventosilio Jr. Ang aking pagbati at pasasalamat sa ating mga nagsipagtapos, sa mga magulang, sa mga guro, sa isang taong sakripisyo at pagtsatsaga para mairaos natin ang taong pampaaralan 2020-2021. Kasunod din doon ang aking pasasalamat sa pagsunod sa mga safety and health protocols ng ating paaralan sa pagkuha ng modules at pagbabalik nito sa mga guro. Ang ating paaralan ay binubuo ng 2,373 mag-aaral at kasama na rito ang 3 Master Teacher 2, 6 na Master Teacher 1, 31 Teacher 3, 7 Teacher 2, 22 Teacher 1, at isang SPED Teacher na binubuo ng 70 mga guro sa ating paaralan. Ngayong taong ito ay meron tayong 14 na guro nang nagtapos ng Master of Arts in Education. At sa mga guro natin dito sa paaralan ng TPMS ay siyam sa kanila ang gumawa ng video lesson para sa buong Bulacan. 19 sa mga guro ang gumawa ng module. Sila ay kinilala bilang mga division module writer at ang iba ay naging national module writer na rin. Ang ating paaralan ay meron tinatawag na MOOE o Pondo Buwan-Buwan kung saan ginugugol ito sa mga sumusunod: utility aid, internet, water supply, school supply, medical supply, labor, at repair. Sa repair ay kinabibilangan ng mga sumusunod: pagpapagawa ng 4 na kisame ng silid-aralan, pagsisimento ng harap ng mga silid-aralan o tinatawag nating mga bricks style, pagsasagawa ng bodega, pagpipintura ng mga silid-aralan at bakod, pader, pagpapalit ng bintana ng 3 silid-aralan na naging steel window, pagpuputap ng studio para sa video lesson, at ang pinakamahalaga ay yung tinatawag nating hand washing facility kung saan sa mga maayos na lugar ng ating paaralan ay ating ipinagawa ito. Ang mga nag-donate naman sa atin ngayong taong pampaaralang ito ay ang mga sumusunod: mula sa Special Education Fund ng munisipyo, nakatanggap ang ating paaralan ng 102,000 reams ng bond paper, risograph machine, glass divider ng office, kagamitan sa pagtatayo ng studio o video recording, at diploma jacket sa mga mag-aaral. Ang Food for the Hungry ay nag-donate din ng isang portable sink. Ang Barangay Council sa pangunguna ni Kapitan John Marcial ay nag-donate ng medical supplies. Ang Rotary Club of North Sagaray nag-donate ng vitamin C. Ang Republic Cement nag-donate ng tsinelas, bond paper, school supplies. Sa mga special programs natin, meron tayong tinatawag na school-based feeding program at milk feeding program o yung mga sterilized milk na ipinamahagi natin itong bandang huling parte ng taong pampaaralan. Sa mga guro naman, mapapansin natin na abala kami sa mga tinatawag namin mga online seminars or online activities. At pinasinayaan natin ang 2 palapag na 10 classroom na bagong gawa, bagong tatag dito sa ating paaralan, at ito ay gagamitin ng mga mag-aaral ng kindergarten sa ibaba, at yung 2 palapag ay gagamitin ng mga mag-aaral sa ika-6 na baitang. At sa kasalukuyan ay aking inaayos o nilalakad ang aming hiling sa ating minamahal na punong bayan Alfredo G. Hermar para sa pagsasagawa ng covered gymnasium dito sa gitnang bahagi ng ating paaralan. Samahan ninyo ako na sa aking panalangin na sana magkaroon ng katuparan ang aking kahilingan sa ating minamahal na punong bayan. Muli, sa mga mag-aaral, patuloy tayo sa ating pag-aaral, at sa mga magulang, huwag kayong magsasawang sumuporta sa inyong mga anak dahil ito lang ang isang pamana na hindi mananakaw ninumang at tataglayin ng bawat mag-aaral sa hinaharap. Maraming salamat po.
Himno ng Paaralan. Timoteo Policarpio Memorial Elementary School, dambana ng kaalaman, saksi sa karunungan, muog ng kabutihan at katotohanan, saan man handang makipagsabayan. O mahal namin TPMES, mabuhay ka kailan paman. Oras ay laan sa pag-aaral, mahasa ang kabataan, akademiko at pang-sportsman, handa naming pagsumikapan. Tunay na simbolo ng kahusayan, ganap na pagkatutoy di matatawaran. O dakila kay ng paaralan, pinagmulang aming babalikan. TPMES. Bilang pangwakas, ating pakinggan ang mensahe na magmumula sa Pangulo ng Samahan ng Mga Magulang ng ating paaralan, Ginang Catherine G. Palad. Sa kalihim ng kagawaran ng edukasyon, Secretary Leonor M. Briones, Pangrehiyong Tagapangasiwa Dr. May E. Eslar, Punong Lalawigan, Iginagalang Daniel R. Fernando, Tagapamahala ng Paaralan sa Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, Punong Bayan, Iginagalang, Mayor Alfredo G. Kermar, Tagamatid Pampurok ng Silangang Norsagaray, Dr. Drusilla T. Eliscupides, Punong Guro 3 ng TPMES, Ginoong Marianito S. Ventosilio Jr., sa 71 mga guro at ang Samahang Parent Teacher Association, ang inyong pong lingkod, si Catherine G. Palad, ay malugod pong bumabati ng maligayang pagtatapos sa mga mag-aaral sa panuroang 2020 hanggang 2021. Sa mga magulang na isinusuong ang kanilang sarili sa pagkuha at pagsasauli ng mga learning modules, at sa mga gurong taus-pusong ibinibigay ang kanilang oras sa paraang pagtuturo sa bagong normal. Marami pong salamat at mabuhay tayong lahat. Hindi dapat matapos ang edukasyon sa pandemyang kinakaharap natin. Muli, binabati ko po ang lahat ng mga batang nagsipagtapos, mga guro, mga magulang at mga panauhin. Patuloy po tayong magsikhay ng kaalaman para sa hinaharap. Ako po ang inyong lingkod, Ginoong Aldin B. Faustino, Guro ng Palatuntunan.